Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Dapat solusyonan. Kaya sa Team Pula, di pwedeng walang pakiramdam. Ako po si Donita Nos. At sa aming panig, walang iwanan. Harapang may kabuluhan! Bawal ang palusot! Bawal din ang mahina ang loob. Ganyan kami sa Team Puti. Ako po, si Rael Santiago, sisiguraduhin walang lusutan, walang gulangan sa usapang diretsahan dito sa Team Puti! Welcome po sa nag-iisang talakserye na totoong buhay. Face to face, harapan! Always fair kung magbigay ng komento. Uusisain kung ano ang totoo. Sila ang harapang tagapayo. Ang eksperto pagdating sa batas, Attorney Lorna Capuna. Ang nagbibigay payo pang espiritual, Dr. Love, Jude Panad. Ang ating gabay pang kaisipan, Dr. Camille Garcia. At kapag nagkalabo-labo ng usapan, may kasangga tayo na handang mamagitan. Ang bagong takbuhan namang hindi magkasundo. Palakpakan naman dyan para sa ating babasang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Sana nga ulanin tayo ng swerte sa pagpapabati, no? Ng mga magkakatunggali at ulanin na rin tayo ng kayamanan. At sa ating trio tagapayo, hello! Hello! And of course, kay pambansang pretty and pambansang pogi, ngayong araw, isang seryosong issue ang ating tatalakayin. Ito, nakikita natin ito sa araw-araw. Pero wala, dinadaan-daanan lang natin. Pero ito ang realidad ng buhay dito sa Pilipinas. Ang iligal na pagtulog sa kalye. Ayan. Ni Vanji. Hindi lang ito problema ng isa, kundi apektado rin ang nakakarami. Kaya naman, sabay-sabay tayong sumigaw ng Wake up, Aling Vanji! Diyan na naman si Vanji pasaway. Umpisa na kami maglinis. Sa pagmulat ng mata ni Vanji, bunganga ni Bina ang kanyang napapakinggan. Paano ba naman? Sa gilid ng kalsada ang tinutulugan. Ay, si Vanji, naku, patigas talaga ang ulo niyan. Naku, kaya nag-aaway sila ni Ate Bina. Dahil gusto lang naman kasi ni Ate Bina yung kalinisan at kagandahan ng ating barangay. Ayaw niya na kung saan-saan natutulog. Ayaw niya talaga ng karumihan. Magising na kaya si Vanji sa katotohanan na may tamang lugar na dapat pagtulugan? Eto na, siya raw ang madalas na peperwisyo ng pagtulog ni Vanji sa kalye. O eto na, ang problema niya. Bina, humarap ka na. Hi, Bina. Magandang hapon po. Bina natuto. Ayan. Binabaliwala po. Okay, ano? Binabaliwala? Grabe ko naman. Binabaliwala. Ay, hindi naman. Huwag mo sasabihin yan. Alam mo yung lumalabas sa bibig natin, Binabaliwala po ako ni Vanji pag sinasaway ko po sa ginagawa niya. Teka muna, saan siya nakahandusay? Naku po, doon po sa may daanan po namin, ma'am. Okay. Ngayon po, ako may isang auxiliary ng barangay po. Ano yan? Naglilinis po sa amin. Naglilinis? Sa aming barangay po. Oo. So, ilang beses po namin siya napagbigyan at tuwing alas 6 na naman po, wake up naman. Ah, alas 6 ng umaga. Oo. So, kasalanan ko po napupuyat sila. Di ba po? Ando pa po ibang anak niya. Mga kalat nila. Okay lang mga kalat eh. Ang sa akin lang po, bago dumating po si Kap, ang aming kapitan, sana po maayos na po yung tinutulugan nila. Nila. Wala naman po problema at matulog sila po ulit.
Okay. Konti respeto lang po sa umaga. Nasa gitna talaga sila ng Hindi daan? naman, nasa gilid naman po sila. Kaso sa dami po ng gamit nila, parang nagiging maruming tignan po yung aming barangay. Unang-una po yung mga sinampay. Pag pinagsabihan mo, hindi lang pwedeng isang beses. Grabe, ginawa na talagang bahay yung kalye. Doon na rin sila siguro nagluluto. Opo. O kumakain. Opo. Yung mga anak niya hindi nag-aaral? Wala pong trabaho. Walang trabaho? Diskarte. Yung ba si Banji? Si Banji po talaga masipag yan. Kaso nagbabago po yung ugali niya itong mga ilang buwan na po. Para ba siyang iba na yung isip na laging galit sa akin pagka sinasabay G. Anong oras na baka dumating si Kap? Diba? Magano kagad sa akin. Ah, may iniinda na yon. Opo, hindi ko po alam kung hindi nang puro ako doktor para malaman po yung psychologist niya, di ba po? Oo. Pero wala naman itong mas malalim na pinaguhugutan. Halimbawa, baka may utang siya sa'yo, kaya ka mo siya pinag-iinitan. Wala naman po. Dati po talaga may atraso sa akin. Nag-iwalay kami. Nasawa ko dahil po sa kakachismis niya. Ay, ayun. After 15 years, wala po ako asawa. Naging solo parents po ako. Nakalimutan ko na po yung ganung pangyayari. Ayun. Kapag ganun ba, Attorney Kapunan, halimbawa, squatters area, sila Vanji at marami pa sigurong iba na walang daw ng titirhan kasi tinayuan ng malaking mall, hindi ba dapat i-relocate sila? Wala silang karapatan? Meron silang karapatan. In fact, yung klarong-klaro, lalo na sa Constitution natin, human right yan. The right to have a home. Ang basic human rights natin, food, clothing, shelter. Yung shelter home. Ngayon, kung ganyan na parang permanente na, ay meron talagang problema. Barangay, ang local government. Kasi hindi lang karapatan, obligasyon. Local Obligasyon government ng yan. gobyerno ang magbigay ng security of having a home. So yung mga private developers na yan, miski na sabihin mo squatter, dapat meron just compensation. Nabigyan ba sila ng pera? Yung mga pinaalis doon, wala kang alam? Hindi, wala rin po ako alam. Dapat may ganun. Tanungin na natin si Banji. Wala na ba talaga siyang masisilungan? Naku may mga edad na pala mga anak nito. Banji, halika nga dito, humarap ka na. O Banji, kumusta naman? Kumusta naman ang mga tulugan natin ngayong mga panahon na ito? Mabuti naman po. Oo, so ikaw ay bahagi ng mga nawalan ng sisilungan. Opo. Dahil doon sa itinayo na building. Opo. So wala bang binigay sa inyo na kompensasyon o bayad ang gobyerno? Wala naman po kasi nakasilong lang po ako doon sa mismong may-ari ng bahay. So kumbaga, wala ka talagang property doon. Saan ka talaga galing? May probinsya ka ba? Kabanatuan po. Kabanatuan. Tapos dito ka na nakapag-asawa at nag-anak sa Manila. Opo. Okay. Anong nangyari sa buhay mo? Bakit ka sa kalye nakatira? Wala ho kami trabaho, pare-pareho. Ako lang ho yung nagtatrabaho. Ako lang ho yung merong kakayahan makapagtrabaho. Kasi yung mga kasama ko po, naghahanap po ng trabaho, pero mailap po. Pero yung mga anak mo, ilang taon na? Yung bakla ko po, nag-a-apply po ng trabaho po. Anong ina-applyan naman po, sinasabi sa kanya, tatawagan na lang po. Ilang taon na? 27 po. 27, Nakapag-aral ba? Third year lang po inabot. Pwede na yun. Pagkatapos, itong mas matanda, may mas matanda. Panganay ko po, undergraduate, grade 3 lang po yun. Hanggang grade 3 lang? Ilang taon na? 32 po. Bakit di mo 32. pinag-aral? Dala po ng kahirapan. Paano ngayon ang problema ni Bina? Igisuplado sa akin lagi yan eh. Ay, nagsusuplada. Oo. Hindi ko alam kung ano problema niya sa akin. Hindi naman po ako suplada. Dala lang mo yun ng sa buhay. Dala ng hirap mo sa buhay. Karala ko rin kasi dadaanan minsan, ni yung ate. pananalita mo sa akin. Hindi ko naman Diba? Napapahiyari kami. Oo. Sa grupo kami. Anong gusto mo? 5 kaming magsusugod sa'yo. Ang hirap gisingin po ang gising. Tama, lalo nakadilat pa. Hindi naman ho ako ganon. Ha? Hindi ko naman po ako ganon. Nagtatrabaho po ako kaya hindi ho ako ganon. Nadadamay lang siya. Kasi ang mga asawa niya tamad. So, anong ginagawa ng asawa mo? Katulong ko po yun sa pagtitinda ng barbecue.
Paano ka ba manggising? Paano ka ba ginigising ni ano? Nagpaparinig po at saka po nagbabalibag ng... Yun pala. Mali. Iinis ako sa kanya kasi ayaw niya matuto, ayaw niyang bigyan ng leksyon yung mga pamilya niyang ewan ko. Mga batugan. Oo, nararamdaman niya ba yung nararamdaman ko? Diba? Kasi babae siya, babae rin po ako. Oo. Tapos, lalaki pa ang mga anak, Opo, ha? in-expect pa ng mga anak niya, binabastos ko yung nanay nila. Oo. Diba? Tama po ba yun? Parang hindi, ano? Opo. Sa aming pagbabalik, mas magigising pa tayo sa katotohanan. Dahil magpapakita na rin ang kakampi ng dalawang magbabangayan, manatiling nakatutok. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Magkano ba ang renta sa pinakasimpleng kwarto dyan sa may Caloocan? Sabi ko may mga 1,500 ba? Wala na daw. 3,000 na ang pinakamura. So 3,000, Banji, ang bubunuin ninyo para kayo makarenta ng kwarto man lang, di ba? Eh, 4 naman kayong mga malulusog ang mga katawan. Parang hindi ako makapaniwala na wala man lang isa sa inyo na may trabaho o pinagkakakitaan. Wala po talaga. Oo. Yung Kasi po- kung wala, ibig sabihin hindi naghahanap masyado. Yung bunso ko po ang naghahanap ng trabaho. Kaya lang ho, paulit-ulit yung sinasabi, tatawagan na lang. Kaya yung kinikita ko minsan sa barbecue, yun yung pinagagastos namin sa barbecue na sila ngayon. Sino namumuhunan sa barbecue Ako nyo? po, kaya hindi ho ako makaupa ng bahay. Ang utang na siya ng 5-6. Oo, utang ng 5-6. Oh, lending yata yun. Oo. Dami Lending. na nga ng problema sa- Nabibili naman ng barbecue mo. Opo, nakakaano naman po. Nakakabili ka naman. Opo. Okay. Magkano kinikita ng barbecue? Minsan ho, 300. Minsan ho, 400. Hindi ho Sa isang araw. Kaya na magrenta nun kung araw-araw ganun. Bago pa lang po sila, mami. Bago pa Start lang. lang. Ayun. Wala pa po silang tuloy. Yung tanong ko dyan, Ate Corinne, yung anak mong, bading, 27 years old na, anong ina-applyan niya bang trabaho, ate? Kung ano ang kaya niyong ano. Kasi yung nakaraan ho, sa may ano siya sa... Yung sa Sangyupsal. Mga bading kasi, Ate Corinne, madiskarte kami. Madiskarte, oo. Kahit dyan lang sa kanto, kung anong trabaho, pinapasok talaga namin. Correct. Ako, nag-janitor nga ako, nagtinda ako ng kung ano-ano eh. Nag-janitor ka? Opo, totoo, Ate Totoo? Corinne. Oh, I was Wow. 16. Wow. Working student ako noon. O kita mo? Oo, kaya alam ko Diba? talaga, May ganun talaga. pag magpupursige ka talaga, kaya yan. Itong si Ryle, hindi mapigilan sa pagbebenta online. Yes! O, Nako! kita mo, may pinagkakakitaan na kami, pero humahanap kami ng paraan para mas kumita pa. Wala kaming hindi pinapatulan. So, kaya nga ako, hindi ako makarelate, Donita, doon sa nagsasabing wala akong mahanap na Ako naniniwala pagkakitaan. din, no? Kailangan magpatulong tayo sa barangay para mahanapan kayo ng trabaho. Ryle, ayan, sa mesa ng ating ebidensya, ito po ang itsura ng kanyang ginawang tahanan. May motor pa nga po sa Ang gilid. kalye, ayun, oh. Eto na. Eto merong e-bike doon, pagkatapos katabi ng basurahan. So, ayun. Kanya-kanya kayong... Sa kama mo to, nasan yung iba? Minsan ho, sa e-truck yung iba natutulog. Eh, ni wala kayong kumot. Minsan ho, meron, minsan wala. Minsan meron, wala. Dalawa Saan sila, magkaano sa isang ganyan. Ah, ganun. Baliktaran. O, para sa mga isda. O, yun nga, nakaganon. Parang sardinas. Opo. Oo, hele-helera na lang silang ganun. Ang hirap nilang gisingin kasi napupuyat sila dahil hindi sila... Diba, sardinas? Komportable. Oo, komportable. Isipin mo naman, Banji, hanggang kailan? Yun ang tanong, ano? Hanggang kailan? Eh, ang grasya hindi lalapit kung hindi ikaw ang maghahanap ng grasya. Tama. O, eto na, kampihan na tayo, ha? Sa kaso natin, bawal ang patulog-tulog. Pero yung sinasabi naman niya, hindi siya makagising ng alas 6 kasi masyado nga siyang pagod. Pagod din. Okay? Ano naman kaya ang bersyon ng mga kakampi ng dalawang nagbabangayan? Siya naman, ang isa pang napeperwisyo daw sa pagtulog sa kalye ni Vanji. Eto na, Kay, humarap ka na. Matagal na rin ako nagtitimpi sa'yo, ha? Matagal na rin ako nagtitimpi sa'yo. Wala nang tulog.
O bakit? Natutulog lang naman. Bakit para ang laki ng... Hindi bakit po, para ma'am, ang laki kasi- ng atraso sa'yo? Ganito po kasi, ma'am, nagtatrabaho din po ako sa madaling araw. Alas 5 po 5:30 po ng madaling araw, bumabangon na rin po kasi ako para mag-e-bike po. Bali yung tinutulugan po kasi nila, daanan ko rin po kasi may pinipick up po ako na service doon tuwing umaga. Kaya po pagka ginawa ko, ginigising ko po sila, nakikiusap naman po ako. Baka pwede pong makiraan ako kasi may pipick upin ako na service. Ang nangyayari po, parang galit pa po sila mag-asawa sa akin. Minumura pa po ako. Yun ang ano. Sabi niya, bakit ba kasi nangi-istorbo kayo na natutulog dito? Sabi ko, makikiraan lang ako kasi nagtatrabaho din po ako. Matagal na rin po talaga kami nagkakaano ang dalawa dahil po dun sa ginagawa niya sa akin na siyempre nagtatrabaho din po ako ng maayos eh. Oo nga naman, di Hindi lang ba? naman din po ako Dito sa Pilipinas, Attorney Kapunan, hindi tulad sa Amerika, hindi uso yung home for the homeless, no? Meron tayong bagong batas. Oo. In fact, September 2022, minodify nila yung cash transfer. Ang tawag doon, Modified Cash Transfer Law. Nakasama na ang mga homeless. So ang target ng gobyerno is to build 1 million homes every year para sa mga kagaya ni Vanji. Ang problema, hindi natin alam saan pumupunta yung pera. Ang backlog ng gobyerno ay 6.5 million na bahay na dapat ginawa na nila. So, Ay, special report ang datingan. pero nalaman natin sa ating researcher, magaling na researcher, na si Vanji pala, kinausap na ng chairman ng Opo, barangay. petition na po yan. At nasa waiting list siya. Okay, nasa Last waiting year list po, na. waiting na lang Pero po siya. pero kung minsan hindi yan sa actual bahay, kung minsan nasa attitude yan eh. Kasi yung mga ibang nalalaman natin na homeless, pag nakakuha ng bahay, binibenta rin nila. Ayun. O pinaparenta nila, no? So dapat attitude natin. Oo, hindi pwede. Kasi kapag ikaw ay na-awardan, Banji, kalokohan ng malaki, pag yun ay binenta mo pa o pinarenta mo pa. Dahil lang sa tinatamad kayong magtrabaho. Di ba? O makinig naman tayo sa kakampi ng inirereklamo ang isa sa mga malapit kay Vanji at nakakaalam ng buong kwento. Ano naman kaya ang bersyon nito? Weng, humarap ka na! Ano, Weng? Ano sabihin mo naman dyan? Huwag mo na sunsulan yan. Ay, bakit? Mali ka naman kasi! Ano ikaw mali? Tingnan mo, tingnan mo nga itsura ng bahay niya! Walang Nakatira bahay sa yan. kalye! Nakatira sa kalye! Sinusunsulan mo kasi. Pwede mo Hindi naman pwede. siyang gisingin na Banji, mango ka. Ginigising ko siya Alam sa mo, bahay. Tina? Bakit ako? Ganun ang ginagawa ko. Ganun ang ginagawa ko. Pwedeng tumabi sila ng konti. Winawalisan niya yung pinaghigaan niya! Hindi, winawalisan. Hindi mo naman kailangan takbuhan! Weng! Wait lang. Ate Weng, sandali lang. O, nakapagsalita na kayo ha, tigil muna. Tigil putukan muna, Weng. O, tama na muna yung ano, hindi kita maintindihan. Ang tinis ng boses ni Weng, paggalit. Naku, tama naman. Rapper. Oo. Teka muna, sandali lang. O, bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit mo kay Vanji? Kumari ko po siya, naanak ko yung anak niya. So, Ayan palang tunay mong boses. Ayun. Okay. Voice changer. Tapos? ngayon, minsan, nagsasabi siya sa akin, sabi niya, baka, alam mo, G, kung pwede lang sana kitang patirahin sa amin, bakit ba hindi? Sabi ko, kaysa naman ginaganyan ka ng mga kasama mo dyan sa lugar mo. Oh. Baliw. O, hindi nga ba sila pwedeng sumilong? Ano Hindi yung na rin kayo susunod kasya. Hindi na po sila. Hindi nakakasya. Tsaka, hindi na po talaga sila kasya. Pero alam mo naman yun, di ba, na wala siyang karapatan talagang Ay, opo. bumigahiga Kaya lang po, doon. hinihingi ng pagkakataon na doon muna sila tumira. Hindi ka po pwede mangyari yun. Pinitisyon na nga eh. Pinitisyon na nga last year eh. Pinitisyon na siya last year. Marami nagre-reklamo. Ang usapan ng ganyan na masyadong mabait lang sa Makatao ba daw Kaya nga nilalakad ng Okay. kapitan. Kaya nga tinutulungan ako Itutuloy ng kapitan. natin ang depensa ni Weng sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimawan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face.
106 million na tao sa Pilipinas. 4.5 million ang walang tahanan. Kasama na po dyan ang mga bagong silang na sanggol, mga bata, teenager, matatanda. 4.5 million. So ano na kaya ang nangyari? Attorney Kapunan doon sa programa ng gobyerno, ano? Na ang backlog, sabi mo, 6 million 6.5 homes. million. Kasi 1 million annually. Eh di ang sagot dyan, corruption. Corruption or kabagalan. Pero sa ngayon, ano ang ating magiging solusyon dyan? Kailangan gigising talaga siya ng alas 6 ng umaga. Opo. Yun talaga ang patakaran doon, Banji. Gigising ka talaga ng alas 6, kung hindi pa, 5:45 kasi nag-i-inspeksyon na yung kapitan at naglalabasan na yung mga maghahanap buhay ng alas 6 ng umaga. Oh, hindi lang naman kayo ang pagod. Hindi lang naman kayo ang masakit ang katawan. Nasa linya ng telepono ngayon ang kinatawan ng barangay kung saan nakapaloob po ito pong pamilya ni Vanji. Kayo ba'y rehistradong bumoboto? Opo. Ayan naman pala. So, si Federico Sevilla, Executive Officer ng Barangay 3 Caloocan at President siya ng Hulavi Homeowners Association Incorporated pala. Okay, Ginoong Sevilla, good afternoon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, sa kaso po ni Vanji, kilala po ninyo siya? Opo, kilala po. Matagal na po rito nakatira yan. Ayan, okay. So lang po kami, makikibalita tungkol po doon sa pagpilan niya para ho doon sa maibibigay siguro na shelter o tahanan na maliit para po dito sa pamilya ni Vanji. Noong dati binigyan sila ang tirahan ng dating kapitan sa boundary. Tapos? So, napabayaan yun, nabulok. Nabulok? Ngayon po, nilalapit siya ng punong barangay no Listulano sa DSWD. Sinabihan sila, tatawagan sila, kaya magantay-antay lang daw. Ayun. So sa DSWD na po sila inilapit? Opo. Ay, ganon. Okay. So, Ginoong Sevilla, dyan po ba sa inyo, meron po bang marerentahan pansamantala na mga murang-mura na mga kahit kwarto? Dito, sinabihan po sila. Sabi nila, pagka nagkapera, lilipat sila. Upahan. Meron dito. Kasi yung tinitiran nila, kaya sila pinalis doon, dahil pinitisyon sila ng samahan, ginaang kanal doon ang CR nila, tapos marumi, tatakot nila, baka magkaroon ng dengue, magkahawa-hawa. Tapos yun ang gamitan nila. Opo. Ang droga. So kung sa kanila lang po, kahit maliit na kwarto, magkano po ang rentahan ngayon dyan sa lugar ninyo? Meron pong kwartong maliit dito, hindi ko lang po malaman. Siguro mga 2,000. Alam po ni Banji yan kung magkano, dahil kausap na po siya. Ayun, okay. So, sa barangay po, hindi po kaya, pag inilapit sa barangay, ay mahanapan ng trabaho, 3 lalaki po ang kanyang kapamilya. Meron po ako alam ng mga barangay na medyo humahanap po ng mga pwede nilang pagkakitaan. Opo, kasi po sila nakapagtrabaho sa Nueva Ecija o iniwan nila, doon sila stay in, bibili lahat. Tapos sinabi ng anak, yung panganay na anak na umalis na sila ron dahil may utang pa sila. Hindi sila pinasusuweldo pero may utang pa. Ibig sabihin na overbali. Ayun, kaya umalis ang Nueva Ecija. Oo, at napunta dito. Opo, so... Balik po sila. Dati na po sila rito, dekada na eh. Opo. So hanapan po kaya siguro natin, Ginoong Sevilla, ng solusyon nito. Kami rin po ay tutulong, magfa-follow up din po kami sa DSWD, baka lang po mahanapan ng trabahong simple. Yung mga construction. Ano po ang meron po sila hanap buhay, nag-ano ng kakanin dito. Yung asawa niya, tumutulong-tulong sa isdaan sa palengke. Opo, pero parang hindi po sapat. Kasi kailangan po ng pangrenta. Ayan. So kami po'y Kasi marami sila, pare-pareho sila may mga hanap buhay nun eh. Kaya kaya naman pagtutulong-tulungan nila. Kaya naman sila umupa eh. Ayun. Kami po'y makikipag-ugnayan sa inyo, Ginoong Sevilla, tungkol sa pamilyang ito. Marami pong salamat. Wala po, Marami pong salamat. Actually, wala pa tayong nakuhang solusyon doon. Pag-uusapan pa lang natin. Malalaman po natin kung anong mga opinyon itong mga katulong nating makahanap ng solusyon sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face.
Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Okay, Donita and Ryle, sa palagay ninyo may pag-asa pa kaya masolusyonan ang problema para ang lalim ng problema ni Vanji? Ayun nga po. I think it was said before na they are on the waiting list nung sa government, yung sa free housing. Yun nga po, nasa waiting list sila and hindi pa nga po nabibigay. And we also have to understand their situation na 300 pesos lang yung kinikita nila. Okay, wait. 300 pesos is not enough for your daily living kasi yung 300 pesos for survival lang nila yun. So, hindi pa yun enough for their physiological needs. So, we, siguro as a psych student, alam naman natin yung physiological needs. Hindi enough yun for them. So, paano sila makakapag-ipon for their safety nets, for education of their children? Hindi talaga enough. We have to consider it. So, at least, I think, we have to be compassionate more and be kind. Kasi Sobrang dami pong pagkakataon na pwede silang mag-ipon, pwede silang makaupa ng bahay, pero hindi po nila nagawa dahil batugan po yung pamilya niya. Kung sa kanya lang po, kayang-kaya pong makaipon, pero kung sa pamilya, hindi siya kayang tulungan ng mga asawa niya. Tsaka ng mga anak niya. Tsaka naman lang nagtatrabaho kasi yung asawa mo, kahit yung mga anak mo, para matulungan ka. Ako nga kami mag-asawa, nagtutulungan kami, babae ako, pero nagmamaneho ako ng e-bike. Dahil Kasi ako, kaya ko rin ako, marunong ako. Hindi naman batugan na ako kasi yung asawa ko nagtatrabaho at tinutulungan ko siya. So nagtutulungan kaming dalawa. O, ikaw na. Kaya hindi sa ako na, nagtutulungan kaming dalawa para makaraos kami sa pamumuhay namin. Ilan pinag-aaral ko? 2. Pero kaya namin. May maliit pa ako, may 2 taon ako, pero nagagawa namin. Marunong kayo marunong kayo mag-ibig. Okay, ikaw naman. Sige. Trabaho naman dati, Okay, sandali lang ha. Ito naman. So, first of all, in terms of patience kasi, si Nanay Vina, binigay niya naman kasi lahat ng pasensya niya. Inaabuso na kasi. Kung kayo naman kasi sa point of view nyo, pag inaabuso na kayo, hahayaan nyo pa rin ba? Like, come to think of it. Tapos yung sa yung sa family niya, yung sa asawa, fully able naman kasi sila. Bakit hindi sila gumagawa? Yung sa anak naman, yung sa bunso, meron namang mga programs like ALS, mga ganon, na pwede siyang mag-enroll, ganon. So, para makapag-trabaho siya ng maayos, na parang yung minimum wage, ganon, para mas marami yung opportunity, mas broad, ganon. Siguro, Dr. Love, hanggang saan ba? Kasi dito, ang pinagtatalunan nila ay compassion. Hanggang saan ang compassion? Ayan. Hanggang saan ka maaawa? At kailan ka na mananadyak? Alam mo yung ganon? Para magising sila sa katotohanan na mayroong oportunidad, ayaw lang nilang hanapin. Ginagamit natin ang common sense natin. Pag nakikita nating inaabuso na ang ating compassion, tutulong tayo kasi ang mabuting Kristiyano tumutulong. Kahit nga alam mo niloloko ka, tumutulong ka pa rin. Pero dumarating doon sa pagkakataon na alam mo nang hindi na kikilos. Kumbaga sa parasite, nasanay na doon sa pagsahod. Hindi ganun ang buhay natin. Lahat tayo naghihirap. Hindi tayo pinanganak na mayaman. Kinakailangan may pangarap tayong abutin yung mga pangarap natin. Kumilos. Kasi hindi po pwedeng sa lahat ng sandali, isasahod natin ang kamay natin. Ipinagbabawal din ng gobyerno natin yan, yung pamamalimos. Kaya nga may tulong ang gobyerno sa mahihirap. But of course, ang dapat unang tumulong sa kanila, yung sarili nila. Ang compassion nandoon, ang pagmamahal natin sa kanila. We will always support them. Pero pag nakikita mong ayaw namang kumilos, tumitigil yung compassion kasi hindi ka na nagtuturo sa kanila ng tama. Correct. Okay. Yan ang sagot. Mula mismo sa yan, ha?
sa isang dalubhasa sa salita ng Panginoon. So, Doc Camille, pagdating naman sa, alam mo, mahirap ito, yung mental health ni Vanji. Sabi nga ni Bina, parang nagbabago na daw ang kanyang attitude, no? Imbis na magpakumbaba, nanlalaban na. Siguro sa hirap sa buhay. Ganun ba yun? May mga pagkakataon kasi ate ko rin na kumisan pag sinasabi natin na ganito yung nangyayari sa buhay natin na napaka-helpless. At the same time, yung parang pakiramdam natin, wala na tayong kakayahan para umahon sa buhay. Nagiging yung pag-generalize ng natin, buhay natin, puro negatibo na lang tinitignan natin. Hindi na po namin kaya. Wala na po kaming kakayahan. Para napapansin nyo, depressive na yung mga simptomas na to. At pag nagiging depressive ka, ano nangyayari? Napansin nyo, naaawa siya sa sarili niya. Kaya palaging ang nagiging puhunan niya, yung nandun siya sa laylayan na yung sinasabi, ang hirap po, hindi na namin kaya. Pag nagiging ganon, ate ko ring, siguro pagdating sa ganyan, hindi po lang kasi basta counseling ng kay Vanji, baka ang kinakailangan yung buong pamilya ma-counsel din. Dahil kasi bakit? Kung tutusin po, ang kulang sa kanila, pare-para sila. Walang drive, walang motivation. At the same time, kung sinasabi nyo na, tama, yung sinabi ni Kay na maaring talagang nalugmok kami, pero dapat gumawa ka ng aksyon. Kailangan tinutulungan natin ang ating sarili at nandito ang opisina ni Doc Camille para kayo mabigyan ng kaunting tulong. Para makausap din yung mga anak mo, mabuhayan ulit kayo ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa yan, kaya ayaw kumilos. Di ba pag depressed ka, ayaw mo nang bumangon? Yes. Yun ang totoo yun, epekto ate ko rin. Oo. Okay, Attorney Lorna, sa ilalim ba ng batas, may karapatan ba ang isang ordinaryong tao na magsagawa ng aksyon laban sa mga homeless na nagdudulot ng perwisyo? Ay, hindi po. Dapat person of authority ka, no? Kagaya ng barangay official, etc. No? Pero, klarong-klaro na yung kanilang nilalagay doon na tirahan, nuisance. Kasi public space yun na ginawa mong private property. So, ang barangay ay persons of authority. Pwede kayo. Pero yung private citizen, hindi naman pwede na itaboy sila, no? Because you cannot take the law into your own hands. Ang gusto ko lang sabihin, ang tawag dyan, learned helplessness. Yung kagaya ng hindi ba, Dr. Camille? Kagaya ng ibon na nasa cage. For the longest time, binuksan mo yung cage, hindi na marunong lumipad. Ayun. Kasi, nakontento na dun sa cage niya. Ayaw nang lumipad. Okay. Pero panawagan ito sa gobyerno. Marami pong programa ang gobyerno na dapat ipatupad yung homeless na yan, yung modified cash transfer. Meron rin balik probinsya. Kasi, hindi mo pwedeng i-relocate ang ating mga homeless sa probinsya na walang programa for livelihood. Babalik at babalik yan sa syudad. So mayroong ganon? Mayroong ganon, lalapit ka? Merong balik probinsya programa, no, na i-decongest ang Metro Manila at yung mga oportunidad for business ay linalagay outside Manila. At may incentive. Dapat ipatupad nila yung incentive. Incentive sa mga kompanya na mag-relocate, wag lang sa Metro Manila, pero sa probinsya. O, biro mo, may pabahay yun. Pabahay yun. At lastly, yung cycle of poverty. Kasi na-mention natin yung compassion. Hindi naman pwede laging compassion. Dapat meron ring passion. Passion, yung meron kang drive. Sabi nga ni Kay, meron kang drive para sa sarili mo. Kasi mahalin mo ang sarili mo bago ka mahalin ng iba. Ang tawag doon passion. Huwag compassion ng compassion tayo. Ayan, okay. Naku, kasi tayo lang ang gagawa ng paraan para sa sarili natin. Totoo yun, Totoo yun. Yes. Oo, yung wala kang ibang inaasahan. Naku, ewan ko ba, parang gusto kong makilala yung pamilya nito. At isa-isa kong masermonan din. Ngunit ang tanong, magkakasundo na rin kaya ang dalawang nasa harap natin? Kasi tutulong kami, hahanap tayong solusyon. Pero kailangan, meron tayong pagkakasunduan. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harap
talaga tayo na ang Kristyanismo ay yung merong kang awa sa mga talagang walang-wala. Pero sa pagkakataong ito, syempre tutulong tayo. Pero meron din dapat kaakibat na puwersa mula sa inyo, Banji. Hindi pwedeng kami ang magtatanim ng pangarap sa utak mo. Kami ay tutulong lang para makapagsimula kayo. Okay? Mabuti na lang, marami tayong mga katuwang, nahihingan natin ng kaunting tulong. Sa pagkakataong ito, ang gagawin natin, pupuhunanan natin ang barbecue niya. Okay? Para hindi ka na magpa 5-6. Malinis. Malinis, 2,500 para sa puhunan mo sa barbecue. Pag nalaman ko tinaya mo yan sa loto, nako, susugurin kita. Baka kung saan mapunta, paikutin mo na ang pera mo. Paikutin mo na ang pera mo. Ayan, sa dapitan, bibili ka daw, nakatimpla na. So, siguro naman, sa 2,500 na yan, makaka-300 ka na sa isang araw. Times 30. Di pambayad mo na sa renta, pero higit pa dyan ang ibibigay natin. Kami ang magbabayad ng renta mo ng 2 buwan. Okay? Hahanap tayo ng mura sa tulong ng barangay. Kami nang sasagot doon, 2 buwan lang. Bakit 2 buwan lang? Sa loob ng 2 buwan, dapat nakapag-ipon na sila, nakahanap na rin ng trabaho ang mga batugan mong pamilya. At kaya na ninyong sustentuhan ang buwanang renta. Medyo masakit pakinggan, Nanay Weng, kasi feeling natin, sumusubok naman sila, pero kulang. Kulang. Bakit alam ko yun? Kasi masipag din ako Hindi rin, alam mo yung ganon, pag ikaw nagsipag, ikaw ay makakahanap talaga kahit paano. May libre pa kaming pakatre. May katre. Para naman hindi sila doon sa lapag-ihiga. Tama. Okay na ba, Banji? Nabilang mo na ba kung ilan ang kuko mo? Kanina mo pa yan tinitignan. Okay? So, dahil dyan, pwede ba magkamayan na tayo? Para wala nang hahandusay sa eat right mo? Okay. Sige na, Banji, tumayo ka na dyan. Tinatamad ka rin ba? Yan, tumayo ka na dyan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, maglakad ka. Okay, ayun. Banji. Weng. Okay na yan, kita mo, Banji, nagsisimula sa isang hakbang. Ayan. Sundan mo ng susunod na hakbang. Ayun. Makakarating ka rin doon sa paroroonan mo, Day. Ang tanong ko kung minsan dito sa programa natin, Doc Camille, may mga tao kayang sadyang pinagkakaitan ng langit o ng buhay, ng biyaya? Di ba? Hindi ako naniniwala doon. Yung meron lang pinipili ang langit na tutulungan, hindi ako naniniwala doon. Kasi tayo rin ang tutulong dapat sa sarili natin. Ito kung aalamin lang natin ang kwento ng ilan sa mga pinakamayayaman na tao dito po sa Pilipinas, nako! Alam nyo ba na may isang bilyonaryo dyan na ang dati ay nagdidyaryo bote lang? Paano nangyari yon? Na siya na ngayon ang may-ari ng pinakamalalaking mall sa buong Pilipinas. Totoo. May kilala din kami sa Rated K. Nakatira lang din sa ilalim ng tulay dati. O ngayon, nagising siya sa katotohanan na siya lang ang maaasahan niya. Kaya ayun, multimilyonaryo na sa pagtitinda ng sabon. Napakarami pong kwento ng sobrang kahirapan, narating ang rurok ng kayamanan. Pero kita nyo naman, binuhay nila ang kanilang pag-asa. Nagsisimula sa pangarap, sabi nga ni Brother June. At huwag tayo titigil hanggang hindi maaabot ang pangarap na yan. Ang kwento ng iyong buhay, ikaw lang ang makapagsusulat. Banji, Ako po ang inyong pamansang referee, Ate Coring, na nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. 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 Problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face. Ano kung ang kaibigan mong
senior citizen ang dahilan ng stress mo? Lagi niya akong nilalait, ma'am. Insecure daw ako sa kanya. Yung buhok ko daw, ma'am. Mertayo ulit daw. Pagpakalbo na lang daw ako. Sinungaling! Ay, sinungaling! Hindi ako ganyan. Ay, hindi ka ganyan!